Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Gulat at hindi makapaniwala si Tristan sa sinabi nito. Agad itong nilapitan ni Karen at Ruther para sabihin ang totoo. Yes, Tristan. Anak namin siya ni Ruther. Tinitigan lang ni Tristan si Karen. Hindi siya naniniwala sa sinabi nito. No, hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala sa inyong dalawa. Anak ko siya, di ba? Anak ko si Lorenzo. Hindi makuhang maniwala ni Tristan dahil nararamdaman niya ang lukso ng dugo sa bata. Ate Beth, dalhin niyo muna si Lorenzo sa labas. Susunod na lang kami ni Ruther. Utos nito bago muling bumaling sa kanya. Wala akong pakailam kung ayaw mong maniwala, Tristan. Hindi ka namin pinipilit na maniwala. Halika na, Ruther. Kailangan ko ng maligo at magbihis. Naiwan tulala si Tristan habang nakatanaw sa kanila na unti-unting lumalayo. Hindi ako naniniwala sa iyo, Karen. Alam ko at nararamdaman ko na anak ko ang batang yun. Kailangan kong malaman ang totoo. Wala kang karapatan na layo ang anak ko sa akin. Bingi ka ba o nagbubulag-bulagan lang? Anak nila yun. Namatay na ang anak nyo. Bakit ba ayaw mong maniwala? Umaasa ka pa rin ba na magkakabalikan kayo ng ex mo? Hinihingi na nila sa iyo ang annulment at kailangan mo yung ibigay sa kanila para wala nang makuha si Karen mula sa kayamanan mo. Pwede mo nang mabawi ang bahay na binigay mo sa kanya. Tumigil ka nga, Diana. Bakit ba puro kayamanan na lang ang laman ng utak mo? Pwede ba? Kahit minsan lang mag-isip ka naman bago ka magsalita. Inis na bulyaw ni Tristan. Nakapangalan kay Karen ang bahay na yon. Kaya hindi ko yun pwedeng bawiin. At wala rin akong planong bawiin sa kanya dahil nandoon na masasayang alaala namin dalawa. Naiintindihan mo ba, Diana? Ako ang may karapatang magdesisyon sa mga ari-arian ko at hindi ikaw. At pakiusap lang, huwag mong paiiralin ang selos mo dahil wala kang karapatan. Wala kang karapatan sa akin. Sana tanggapin mo na hindi kita mahal at anak ko lang ang dahilan kung bakit nasa mansyon ka. Sana ilagay mo yan sa utak mo kung may utak ka pa. At sa oras na saktan mo ulit si Karen, palalayasan na kita sa mansyon. Naiintindihan mo? Bumalik ka na sa trabaho. Bulyaw ni Tristan saka ito tinalikuran. Sandali, Tristan, nag-uusap pa tayo. Huwag mo akong talikuran. Wala kang karapatan na tratuhin ako ng ganito. Galit at nasaktan si Diana dahil sa masasakit na salitang binitawan ni Tristan. Ayaw kitang kausap, kaya kausapin mo ang sarili mo. Huwag kang sumunod sa akin dahil ayokong makita ang pagmumukha mo. Kanina ko pa pinipigilan ng sarili ko na saktan ka dahil sa ginawa mo sa asawa ko. Pumasok na si Tristan sa opisina at naiwan si Diana na nanggagalaiti sa galit. Tinungo na rin nito ang sariling silid sa kapabagsak na isinara ang pinto. Hindi niya mapigilang sumigaw sa galit. Hindi sumabay si Tristan kay Diana pauwi sa bahay. Late na siyang nakauwi dahil may nisikaso pa siyang importanteng bagay. Nahimigan niya agad ang inis sa mukha ni Diana nang mabilis itong lumapit sa kanya nang makababa siya sa kotse. Hahalik pa sana ito sa kanyang pisngi, ngunit tinulak nilang ito palayo. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Hinahanap ka ng anak mo. Nakipagkita ka ba kay Karen? Sumagot ka! Bulyaw nito dahilan para agad na magsalubong ang kanyang kilay. Pwede bang wag kang makulit? Huwag kang pakailam kung saan ako pupunta. Hindi kita asawa kaya tumigil ka na. Kung hindi mo babaguhin ang ugali mo, dalhin mo ang anak mo at lumayas ka na. Tigalgal ito dahil sa kanyang sinabi. Ano? At ano ang papel ko sa buhay mo, Tristan? Sagutin mo ko. Ano ang papel ko sa buhay mo? Pinatira lang kita dito para sa anak ko. Ilagay mo yan sa utak mo.
At tigil-tigilan mo na ang pananakit kay Karen dahil wala kang karapatan. Bigyan mo naman ng kahihiyan ang sarili mo. Ilugar mo ang sarili mo, Diana. Ngayon lang niya nakita ang ganitong galit na pinaramdam sa kanya ni Tristan. Ang sakit mo namang magsalita. Kahit konti ba hindi mo ako minahal? Wala ba akong puwang dyan sa puso mo? Mahal na mahal kita, Tristan. Nag-file na ng annulment si Karen, di ba? Pwede na tayong magpakasal. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mapunta sa ibang lalaki ang asawa ko. Babawiin ko si Karen at ang anak ko. Pumanhik na si Tristan, ngunit sinundan pa rin ito ni Diana. Tristan? Tristan, nag-uusap pa tayo. Huwag mo akong talikuran. Ano ba? Bumalik ka rito. Tristan, kailangan mong permahan ang annulment nyo. Hindi mo ba nakikita? Masaya na si Karen sa lalaking yun. At malay mo, planado nilang dalawa ang magtanan at pinalabas lang nila na sa Amerika sila nagkita. Pero ang totoo ay noon ka pa pinagtaksila ng asawa mo. May anak na sila kaya huwag ka na magmatigas. Si Karen ang nagtaksil sa'yo at hindi ikaw, hindi tayo. Paninira ni Diana kay Karen. Ngunit kahit ano pa ang sabihin nito kay Tristan ay hindi na ito mahalaga. Ang gusto lang niya ay bumalik sa kanya ang asawa. Nag-usap si Karen at Ruther tungkol sa kanilang plano. Alam nilang hindi naniniwala si Tristan sa kanilang palabas na si Ruther ang ama ni Lorenzo. Anong plano mo? Itatago mo ba talaga kay Tristan ang katotohanan na siya ang ama ni Lorenzo? Napabuntong hininga si Karen. Sasabihin ko rin naman sa kanya sa tamang panahon. Pero sa ngayon, gusto ko munang paglaruan si Diana. Karen, mahal na mahal ka pa ng asawa mo. Nakita ko ang reaksyon niya kahapon. Kulang na lang sa pakin niya ko. Hayaan mo siyang magselos para maramdaman niya ang pinaramdam niya sa akin noon. At si Diana, mukhang masaya dahil akala ay totoo ang annulment. Tingnan natin kung saan siya dadalhin ng pagiging ilusyonado niya. Natatawang tura niya. Pupuntahan ko nga pala ang bahay na binigay sa akin ni Tristan. Hindi pwedeng mawala yun dahil mahalaga sa akin ang bahay na yun. Nagulat si Karen na madatnang napakalinis na ang buong bahay. Bahagyang nangunot ang kanyang noo nang masipat ang mga bulaklak na namumukadkad sa paligid ng napapalibutan ng Christmas light. Sinong gumawa nito? Maingat na binuksan ni Karen ang pinto at agad na tumulo ang kanyang mga luha nang makita ang Christmas tree na puno ng dekorasyon at may mga nakasabit pa na larawan nila ni Tristan. Naroon din ang larawan nila nung kasal na may kasamang maliliit na kahon. Napahagulhol siya ng iyak nang makita ang mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Mga regalo sa kanya noong nakaraang Pasko, may anniversary gift, birthday gift at Christmas gift. At meron ding regalo para sa kanilang anak na si Lorenzo. Nadurog ang kanyang puso na mapagtantong dito nagpalipas ng Pasko si Tristan sa mga nakaraang taon. Nagmamadali siyang tumayo at tumakbo papuntang kotse para doon ilabas lahat ang sakit at luha. Mahal ako ng asawa ko. Hindi niya kami kinalimutan. I'm sorry, Tristan. Pero matatagalan pa bago ko aminin sa iyo ang lahat. Kailangan mo na kitang turuan ng leksyon at kailangan makulong muna si Diana para masiguro ang kaligtasan namin ng anak mo. Para sa iyo rin ang ginagawa ko, Tristan. Kailangan ko kayong protektahan ng anak ko. Alam kong delikado kapag nalaman ni Diana na totoong anak mo si Lorenzo. Lalo na ngayong alam ko nang pinagnakawan ni Diana ang kumpanya mo. Kailangan ko lang ng sapat na ebidensya para sampahan siya ng kaso. I'm sorry kung kailangan mo na kitang tiisin. Kung alam mo lang kung gaano kita gustong yakapin, pero tinitiis ko para sa tagumpay ng aking mga plano. Binuhay na ni Karen ang makina ng sasakyan at pinarurot ito patungong opisina. Naabutan pa niya si Diana pagbaba niya at nakitang papasok na rin sa building. Iiwas sana siya kay Tristan ngunit huli na ang lahat dahil tumakbo na ito palapit sa kanya. Tas kilay niya lang na hinarap ang dalawa. Karen, pwede ba tayo mag-usap? May mga itatanong lang ako sa'yo. Pagtawag sa kanya ni Tristan. Tristan, ano ba?
pumasok na tayo sa loob. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon ng babaeng yan. Hinili pa nito si Tristan para hindi makalapit sa kanya. Diana, mauna ka na sa loob. Pwede ba, huwag kang gumawa ng eksena. Magpahinga ka naman. Ilang beses ko bang ipapaintindi sa'yo na wala tayong relasyon? Na hindi tayo mag-asawa, na walang tayo. Inis na sambit ni Tristan. Iwanan mo na kami ng asawa ko. Gusto ko siyang makausap, please lang. Kahit ngayon lang, Diana. Pakiusap nito. Sana lang, Tristan, maisip mo ang mga sakripisyo ko sa'yo nang iniwan ka ng asawa mo. Dahil sumama siya sa lalaki na mas mayaman at mas mabango ang pangalan. In short, mukhang pera ang ex-wife mo. Kaya wag mo nang patagalin. Mag-file na kayo ng annulment bago pa maubos ng babaeng yan ang kayamanan mo. Muling kumulo ang dugo ni Karen sa mga banat ni Diana. Ngunit pigil na pigil niya ang kanyang sarili na saktan ito. Nilapitan niya ito sa pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Bilib na talaga ako sa iyo, Diana. Huwag mong ipuna sa akin ang dumi mo dahil baka hindi ako makapagpigil at ihilamas kong lahat yan sa pagmumukha mo. Mariin at seryosong banta niya. Kakausapin kita sa tamang panahon, Tristan. Huwag muna ngayon dahil ayokong mahawa ng mikrobyo. Tatawagan na lang kita kapag handa na akong kausapin ka. Mauna na ako sa inyo sa loob. Tumalikod na siya pero muli ring humarap sa kanila nang may maalala. Diana, pumasok ka na sa loob at ipagtimpla mo muna ako ng kape. Utos niya kay Diana na ngayon ay hindi maipinta ang mukha. Good morning, Sir Router. Hello, Baby Lorenzo. Buti naman napasyal kayo. Pagbati ni Myla sa dalawa. Myla, si Karen ba nasa opisina? Gusto kasing makita ni Lorenzo ang mama niya, kaya kami pumunta rito. Madali kasi itong magtampo kaya pinagbigyan ko na. Lorenzo, miss mo na si Mama Karen? Malambing na tanong ni Myla sa bata. Opo, Tita Myla. Gusto ko po makita si Mama. Halika baby, dadalhin kita kay Mami. Sir Router, sumunod po kayo sa akin. Sinamahan niya ang dalawa sa opisina ni Karen. Kumatok muna ito ng 2 beses bago tuluyang pumasok sa loob. Karen, nandito si Lorenzo at si Router. Niyakap agad ni Karen ang kanyang anak na masigla naman itong ginantihan na may kasama pang halik sa pisngi. I'm sorry baby, nagwo-work ang mama. Hayaan mo, babawi ako sa'yo bukas. Mamamasyal tayo sa mall at sa park. Okay ba yun sa'yo? Yehey, talaga po mama. Excited na po ako. Bumaling si Karen kay Router. Router, hindi ka ba busy? I'm sorry kung naistorbo ka ng anak ko. Wala yun, Karen. It's my pleasure. Hangad ko ang kaligayahan yung mag-ina. Nakangiti at sincero nitong sagot. Iiwan ko muna saglit si Lorenzo ha. May bibilhin lang ako sandali. Babalikan ko siya agad. Walang problema. Take your time, Router. Baby Lorenzo, huwag maging bad kay mama. Babalik ako agad. Malambing na bili nito kay Lorenzo. Opo, Tito Router. Maglalaro lang po ako. Laking gulat ni Router na salubungin siya ni Diana pagkalabas niya ng opisina ni Karen. Router, right? Ikaw ang future husband ni Karen? Sayang ka. Sa katulad ni Karen ka bumagsak. Pwede pa naman magbago ang isip mo habang maaga pa. Diana, wala akong pakialam sa gulo niyong dalawa. Kaya kung pwede lang ay wag mo kong kumbinsihin na iwan si Karen dahil mabibigo ka lang. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Meron ako sariling isip at hindi ko hayaang manipulahin ito ng ibang tao, lalo na sa taong katulad mo. Matalim at prangkantura ni Router. I'm sorry pero hindi ako interesado sa business proposal mo. Sana wag mo na akong lapitan kung yan lang ang sasabihin mo. Excuse me. Ikaw lang baka magsisi ka. Baka pagising mo wala nang natira sa'yo dahil kinuha na ni Karen ang lahat. Advice lang naman ito mula sa akin. Kung ayaw mong tanggapin wala na akong magagawa. Nagmamalasakit lang ako sa iyo bilang kaibigan. I'm sorry pero ayaw kitang maging kaibigan. Baka pagsisihan ko pa sa huli. Mariing tura ni Router.
Hindi ko kailangan ng payo mo dahil alam ko kung anong tama at mali. At doon ako papanig sa tama. Alam mo naman siguro kung sino ang tama sa inyo ni Karen. Tinalikuran na nito si Diana na panandalian na tulala dahil sa sinabi nito. Hindi niya mapigilang magalit dahil sa sinabi ni Ruther. Sir Tristan, sorry kung natagalan ako. Nandito kasi anak ni Ma'am Karen, kaya nag-enjoy akong kasama siya. Ang cute kasi ni Lorenzo. Talaga, Myla? Nandito ang bata? Pwede ko ba siyang makita? Gusto ko siyang makalaro. Sunod-sunod at tila ba nananabik na tanong ni Tristan. Baka mapagalitan ako ni Karen eh. Nag-aalangan tura naman ito. Pumasok ka na lang sa opisina ni Ma'am Karen, sir. Kunwari may kailangan ka sa kanya o kaya may gusto kang itanong. Ano naman ang itatanong ko? Gusto ko lang naman makita ang bata. Gusto ko malaman kung siya ba ang baby namin ni Karen. Wala naman sigurong masama. Sir, baka magkagulo na naman. Alam mo naman si Diana parang aswang. Nananabunot agad. Akala niya may karapatan siya. Hay nako, sarap bugbugin ng babaeng yun. Myla, pagpasok ko sa loob ng opisina ni Karen, pakilagay ang sign sa pinto na do not disturb. Nagmamadaling lumabas si Tristan para tumungo sa silid ni Karen. Sakto rin dahil biglang dumating si Diana para pumasok sa loob. Kaya mabilis itong hinarangan ni Myla. Oops, bawal kang pumasok. Nakalagay naman ang sign, di ba? Balikan na lang mamaya, Diana. Halika na. At bakit? Ganun ba ka-importante ang bisita ni Karen at ayaw ng storbo? Iritadong usal nito. Alis dyan, Myla. May papipirmahan ako sa boss mong bruha. Makabruha ka naman? Akala mo hindi ka mukhang aswang. Wala ka na ba talagang respeto? Umalis ka rito kung ayaw mong idikit kita sa pinto gamit ang glue. Alis, alis! Pagtataboy niya kay Diana. Walang hiya ka, Myla. Huwag mo akong itulak. Baka nakakalimutan mong pareho lang tayo ng posisyon dito. Kayang-kaya kitang sampalin at bugbugin. Sige, subukan mo. Baka gusto mong tanggalin ko yung pilikmata mo. Diyan ka na nga. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masampal pa kita. Iniwan na siya ni Diana at bumalik na sa sariling pwesto. Napapailing na lang siya. Tristan, anong kailangan mo? Napatayo agad si Karen saka dali-daling lumapit kay Lorenzo na tila ba natatakot na lapitan nito ni Tristan. Sinabi sa akin ni Myla na nandito ang anak mo kaya pumasok na ako. Sorry kung hindi man lang ako kumatok bago pumasok. Nasanay kasi ako. Akala ko opisina ko pa rin ito. Anong kailangan mo sa anak ko? Mama, sino po siya? Bakit po kayo galit? Nagugulhan tanong ni Lorenzo. Anak, hindi galit si Mama. Nag-uusap lang kami. Malambing na tura ni Karen. Biglang nagsalita si Tristan habang matamang nakatitig sa mukha ng bata. Baby, pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Hello po, I'm Lorenzo Villanueva po. Nangunot ang noo ni Tristan. Villanueva? Bakit hindi niya dalang apelyido na Ruther? Tristan, kasi, hindi pa kasi kami kasal kaya apelyido ko pa rin ang kanyang ginagamit. Pilit ang ngiting sagot niya. Baby, I'm your Tito Tristan. Magkaibigan kami ng mama mo. Sana maging magkaibigan din tayo. Pwede ba kitang mayakap? Nilingon muna ni Lorenzo ang kanyang ina para humingi ng permiso. Mama, pwede niya po ba akong yakapin? Tristan, ano bang gusto mong gawin? Lumabas ka na please. Walang masama sa ginagawa ko, Karen. Gusto ko lang siyang yakapin. Bakit ba ang damot mo? Muling nagsalita si Lorenzo. Mama, bakit po kayo nagagalit? Mabait naman po si Tito Tristan. Diba? Gusto niyo lang akong yakapin? Naupo si Tristan sa sofa para magpantay silang dalawa. Mabilis naman lumapit ang bata para gawaran siya ng isang yakap. Panandalian na tigilan si Tristan dahil sa hindi may paliwanag na dahilan. Hindi niya maintindihan pero ang gaan ng kanyang pakiramdam sa bata. Tito, are you okay? Nagsilaglagan ng mga luha ni Karen dahil sa kanyang nasaksihan. Parang dinudurog ang kanyang puso habang pinapanood ang reaksyon ng kanyang mag-ama.
Alam niyang nararamdaman ni Tristan ang lukso ng dugo at ganun din si Lorenzo. At hindi nagkakalayo ang kanilang itsura kaya malalaman mo na mag-ama ang dalawa. Pinalis niya ang kanyang luha saka lumapit kay Lorenzo. Anak, tama na yan. Darating ni si Daddy mamaya. Mama, Daddy ko po ba si Tito Router? Bakit hindi po Daddy ang tawag ko sa kanya? Bakit po Tito? Inosenteng tanong nito kay Karen. Tristan, lumabas ka muna. Mag-uusap lang kami ng anak ko. Mataman tinitigan ni Tristan ang kabuuan ni Karen. Alam niyang may tinatago ito sa kanya. Naramdaman niya ang yakap ng isang anak. Hindi na siya nagsalita pa at tahimik na lumabas ng opisina. Paglabas ni Tristan ay muling napaluha si Karen habang mahigpit na nakayakap sa kanyang anak. Nasasaktan siya sa mga nangyayari, ngunit kailangan niyang magpakatatag. Naguguluhan na katingin lamang sa kanya ang mga inosenteng mata ng kanyang anak. Mama, bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Puno ng pagtataka ang mukha ni Lorenzo na makitang umiiyak ang kanyang ina. Wala anak, gusto lang kitang mayakap. Malungkot ang mama. Hayaan mo na lang akong yakapin ka. Opo mama. Marahan tinapik-tapik ni Lorenzo ang likod ni Karen dahil nararamdaman din nito ang lungkot ng kanyang ina. Mama, wag na po kayong umiyak. Ayaw kitang nakikitang malungkot. Ako po ang superhero niyo, mama. Gamit ang maliliit na kamay ay pinunasan ni Lorenzo ang luha ni Karen at saka malambing na hinalikan ng kanyang ina.